Sa araw na iyon, habang sinusundan ko ang masili, isang bagay na hindi ko inaasahan ang pumasok ng malalim sa aking kalooban. Ginalugat nito ang aking pagkatao. At dahil dito, muling nabuhay ang damdamin na matagal ko nang ibinaon. Kung pipinutin ninyo ang subscribe button, maghahatid kami ng kamanghamanghang at nakaantik na kwento bawat linggo. Heto na ang kwento para sa araw na ito. Sa isang liblib na nayon sa kabundukan ng Nueva Ecija, naninirahan ang 60 taong gulang na si Jose Reyes. Taon-taon, tuwing sasapit ang anihan, mas bumibigat ang kanyang puso kaysa sa kanyang katawan, habang ang sinangang araw sa umaga ay tumatagos sa mga dahon ng sili na may hamok pa. Madalas siyang napapabuntong hininga habang mag-isang nakatanaw sa bukit ang kanyang taniman ng sili na nasa gitna ng malalim na kabundukan ng Nueva Ecija ay tahimik. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang huningang gaibon sa maagang umaga. 15 taon na rin ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang bahay na kanyang tinitirhan ay nananatiling ganun pa rin. Bakas pa ang makamay ngang kanyang yumaong kabiyak. Gaano man katagal ang lumipas, hindi niya magawang alisin ang apron nito na nakasabit sa isang sulok ng kusina. Ang pag-aani ngang sili ang pinakamahirap na gawain sa panahong itong taon. Ang sili na hinok sa sikat ng araw ay kasalukuyang namumula at ito ang kasagsagan ng pag-aani. Masyadong malawak ang taniman para sa isang tao lamang at napakaraming ang sili. Isang kababata niya sa nayon ang dumalaw kamakailan. Kuya Jose, mukhang nahihirapan na kayong mag-isa sa bukit. May alam akong ahensya na nagpapadala ng matrabahador. Marami silang mga bata at malalakas na tauhan. Tumango lang si Jose nang walang imik. Hindi pa rin siya sanay na umupang ang ibang tao, ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi niya talaga kakayanin mag-isa. Kaya kinaumagahan, mas maaga siyang pumunta sa bukit kaysa dati upang tingnan ang kalagayan ng mga sili. Minsan, may mababoy ramo o usa na bumababa at naninira. Kaya kailangan niyang laging maging alerto. Matapos niyang ikutin ang bukit suot ang makapal na botang goma, may natanaw siyang paparating mula sa bukanangang nayon. Hindi gaanong makita ni Jose, kaya't pinaningkit niya ang kanyang mata. Sa unang tingin, ang taong may dalang bag sa balikat ay hindi mukhang lalaki. Habang papalapit ito, mas nakumpirma niya isa itong babae at hindi nakamali ang kanyang hula. Kayo po ba si Ginoong Jose Reyes? Tanong nito sa isang malinaw at mahinahong boses. Naguguluhang sumagot si Jose. Oo, ako nga. Sino po sila? Ako po si Maria Santos. Naparito po ako para magtrabaho. Ipinadala po ako ng ahensya. Nagulat si Jose. Iba ito sa sinabi ng kanyang kababata na magpapadala ng isang bata at malakas na tao. Bagamat may ngiti sa kanyang mga mata na may kunot na, mukha siyang masyadong mahina para sa matagalang pagtatrabaho sa bukit. Payat ang mga balikat, manipis ang mga braso, at mukhang marupok. Kaya mo ba ang ganitong trabaho? Hindi biro ang pagganing ng sili. Kailangan mong yumuko ng madalas at matindi ang sikat ng araw. Huwag po kayong mag-alala. Sanay na po ako sa ganitong trabaho. Kahit medyo mahirap sa katawan, payapa naman po ang isip ko, sabi niya habang nakayuko at nakangiti. May kakaibang tiwala sa sarili ang kanyang pananalita. Hindi na nagtanong pa si Jose at tumango na lang. Nakatayo silang dalawa sa gilid ng taniman. Ipinaliwanag ni Jose ang mas simpleng tagubilin. Ikaw na ang bahala sa hilera na ito. Pitasin mo lang ang mapulang sili. Iwanan mo ang nga berde at itapon ang nga masyadong hinok na. Sumagot si Maria at agad na nagsimula sa trabaho. Pinagmasdan ni Jose ang kanyang makilos. Mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Ang dulong kanyang gadaliri na pumipitas ng sili ay mabilis ngunit maingat. At ang napitas na sili ay maayos na nakalagay sa isang plastik na basket. Habang makasama silang nagtatrabaho, unti-unting nawala ang pagkailang sa una nilang pagkikita. Madalas ka na bang gumawa ng ganitong trabaho dati? Opo. 3 taon na po akong bumaba mula sa Maynila at simula nun kung saan-saan na po ako tumutulong sa bukit.
Mas gusto ko po ang ganitong trabaho kaysa sa trabaho sa siyudad. Sa Maynila? Saang banda po sa Maynila? Sa bandang Quezon City po. Mag-isa lang po akong bumaba rito. Paya ang kanyang masalita, ngunit tila may laman itong malalim na kahulugan. Hindi na nagtanong pa si Jose. Nang tingnan niya ulit ang hilera ngang sili na inaani ni Maria, maganda ang kalagayan ng nga ito at mahusay ang kanyang paraan ng pagpitas. Nakaramdam ng pasasalamat si Jose sa hindi inaasahang kahusayan ni Maria. Sa paglipas ngang oras, unti-unting nabawasan ang kanilang pag-usap. Pareho silang nakatuon sa trabaho, kaya't mas abala ang kanilang makamay at katawan kaysa sa kanilang manggabibig. Tumutulo ang pawis sa kanilang manong at lalong tumitindi ang sikat na araw. Gayunpaman, walang reklamo si Maria at patuloy lang sa paggalaw ng kanyang mga kamay. Kahit na sinadya ni Jose na mag-aya na magpahinga, ngumingiti lang ito at nagpapatuloy sa trabaho. Okay lang po, mas nakakapagod pong huminto kapag nasa kasagsagan ng trabaho. Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Jose ngang kakaibang pahanga. Sa loob ng maraming taon na mag-isa siyang nagtatrabaho sa bukid at nakalimutan na ang makipag-usap. Ngayon niya lang ulit naramdaman na ang isang simpleng salita ay maaring makapagpabago ng damdamin ng isang tao. Ang pagtatrabaho sa bukid ay nagpatuloy buong umaga. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagpawis si Jose kasama ang ibang tao at dahil may kasama siyang nagtatrabaho, hindi na gaanong nakakapasong ang sikat ng araw. Ang dumating sa taniman ng sili ni Jose noong umagang iyon ay hindi lamang isang trabahador. Ito ang simula ngang unti-unting pakbukas ng kanyang matagal ng nakasaradong puso. Matapos ang buong umaga ngang pag-aani ngang sili sa bukit, nakaramdam ngang gutom si Jose. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo at dumidikit ang kanyang damit sa likod. Bagamat panahon na ngang anihan, mainit pa rin ang sikat ng araw. Si Maria, natapos na rin sa trabaho, ay nakahawak sa kanyang baywang habang may tuwalya sa noo. Ngunit masaya ang kanyang mukha. Lalo siyang naging interesado kay Maria, na bihasang gumawa ang isang hindi pamilyar na gawain. Para sa tanghalian, gusto mo bang umorder tayo ng packed lunch mula sa karinderya sa bayan? May masarap na kainan doon malapit dito. Dahan-dahang umiling si Maria sa alok ni Jose. Ako na po ang maghahanda ng simpleng pagkain. Mas masarap po kapag lutong bahay. Pagod na po kayo sa pagtatrabaho sa bukid? Huwag na po kayong magluto pa? Pwede po bang mahiram saglit ang kusina ninyo? Pagkatapos ay kinuha ni Maria mula sa kanyang bag ang isang maliit at lumang balutan ng tela. Sa loob nito ay may hiniwang kalabasa, isang maliit na banga ng bagoong, at ilang piraso ng tuyong dilis. Natigilan sandali si Jose. Ito ang unang pagkakataon na may ibang babae na pumasok sa kanyang kusina mula nang pumanaw ang kanyang asawa at matagal na rin mula nang huli siyang kumain ng pagkaing inihanda ng iba. Nag-atubili siya sandali bago nagsalita. Sige. Dito ka dumaan. Medyo luma na ang bahay, kaya hindi gaanong comfortable ang kusina. Okay lang po? Mas medeting po ang lumang bahay? Pumasok si Maria sa bakuran at tila pamilyar na naglakad. Pumitas siyang ilang sibuyas at sili mula sa maliit na hardin. Hinugasan ito at pumasok sa kusina. Para kay Jose, hindi ba niya gaang tanawin? Nagpapaalala ito sa mga ginagawa ng kanyang asawa nun. Nakatayo si Jose sa may pintuan ng kusina at tahimik na pinagmamasdan ang likod ni Maria. Una, hinugasan ni Maria ang bigas. Ilang beses itong binanlawan at isinalang sa kalan. Pagkatapos, nagpakulo siya ng sabaw sa isang kaldero na may bagong. Ginamit niya ang dilis at iba pang pampalasa para sa sabaw at idinagdag ang hiniwang kalabasa at sibuyas. Kumukulo ito at ang masarap na amoy ay kumalat sa buong bahay. Ang tunong gumukulong sabaw, ang tunong paghihiwang gulay, at ang pagmamasit sa kanyang likod habang nagluluto naramdaman ni Jose na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Puno ang kanyang bahay. Nakatayo lang si Jose nang may pakailang bago maingat na nagsalita. Maria, nagtrabaho ka ba dati sa isang restaurant? Hindi po. Buong buhay ko po,
Sa bahay lang ako at nag-asikaso ngang pamilya. Bahagya siyang ngumiti sa dulo ngang kanyang salita, ngunit mabigat ang dating nito. Mabilis na pinuno nga, amoy nga, niluluto ang buong bahay. Inihain ni Maria ang mainit na kanin sa mga mangkok at sinimulang ihanda ang mesa. Sa maliit na mesa, may mainit na sabawng gulay, umuusok na puting kanin, at ang kimchi na dala niya kaninang umaga, isang simpleng ngunit mayos na hapagkainan. Umupo si Jose sa harap ngang mesa at hindi na malayang napatingin siya rito ng matagal. Kinuha niya ang kutsarang inabot sa kanya at maingat na sumubong ang isang kutsara ngang sabaw. Ang maalat na lasa, ang matamis-tamis na sabaw, at ang malinamnam na aroma ng bagong ay kumalat sa kanyang bibig. Para kay Jose, napakapamilyar ngang lasa. Katulad ito ang sabaw na niluluto ang kanyang yumaong asawa. Napakasarap nito. Nagustuhan niyo po ba? Oo, napakasarap talaga. Ngayon lang ulit ako nakakain ng ganitong lutong bahay. Yumuko si Maria at bahagyang ngumiti. Ako po mismo ang gumawa niyang bagong. Lagi po akong may dalang kaunti. Kahit saan ako magpunta, basta may bagong, panatak po ang loop ko. Hindi na nagsalita pa si Jose. Sa halip, dahan-dahan niyang ginuya ang kanin sa kanyang plato. Habang kumakalat ang init ng lutong bahay sa kanyang katawan, tila natutunaw din ang isang bahagi ng kanyang mabigat na puso. 15 taon na siyang nabubuhay ng mag-isa at kumakain na lang kung ano ang madali. Ngunit ngayon, nakaupo sa harap ng isang mainit na hapagkainan na inihanda ng iba. Kasama ang isang mabait na tao, naramdaman ni Jose na siya ay buhay na muli sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Maingat na nagsimula ngang usapan si Maria. Ginong Jose, kayo po ba mismo ang gumagawa ngang chili paste? Noon, ang asawa ko ang gumagawa. Tumutulong lang ako sa tabi-tabi. Pero ngayon, nakakatamat na kaya bumibili na lang ako. Ang dami niyo pong inaning sili ngayong taon at maganda ang panahon. Subukan niyo pong isipin na gumawa ulit ng chili paste. Tutulungan ko po kayo. Chili paste. Isang salitang matagal na niyang kinalimutan. Ngunit nang banggitin ito ni Maria, biglang nanabi si Jose sa nakaraan, ang panahon na gumagawa ngang chili pasta ang kanyang asawa. Hindi ko naisip yan. Gumawa ulit ng chili pasta. Kung ganun, tutulungan ko po kayo. Ilang araw lang na pagsisikapan natin, matatapos din. Walang anumang pag-alinlangan niyang sinabi iyon, ngunit ang isang salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang pananabik kay Jose. Ang kanyang mabigat na puso ay unti-unting natutunaw dahil sa kanya. At mula ng araw na iyon, lagi na niyang inaabangan ang pananghalian kasama si Maria. Sa isang madaling araw na mas malamig ang hangin, nagising si Jose ng mas maaga kaysa karaniwan. Tila nananatili pa rin sa loop ngang bahay ang amoy ngang sabaw na niluto ni Maria kahapon. Bumangon siya mula sa pakakahiga at pumunta sa kusina upang initin ang natirang sabaw para sa isang simpleng almusal. Ngunit bigla, may narinig siyang boses mula sa labas ng bakuran. Excuse po, kayo po ba si Ginuong Gojereje? Pakbukas niya ng pinto. May isang hindi kilalang lalaki na nakatayo ron, mga nasa 40 ang edad. Nakasuot ng baseball cap at kulay abong damit pantrabaho at may dalang isang magaang na bag sa balikat. Nagulat si Jose at nagtanong, ako nga. Sino po sila? Ako po si Cardo de Leon. Galing po ako sa ahensya. Simula po ngayon, ako na po ang tutulong sa pag-ani ng sili. Sa mga salitang iyon, kumunot ang noo ni Jose at sinabi, nasaan na po yung babaeng dumating kahapon? Si Maria Santos? Umiling si Cardo nang may pag-alinlangan at sumagot, yung babae po, sabi po sa ahensya. Nagbago daw po ang usapan. Bigla daw po siyang inilipat sa ibang bukid. Hindi ko rin po alam ang eksaktong detalye. Ang sabi lang po sa akin, dito na ako pumunta simula ngayon. Nang marinig iyon, nanikip ang dibdib ni Jose, ngunit pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang muha. Sige, kung ganun, ikaw na ang bahala sa hilera na ito, simple lang ang paraan ng pagbitas. Matapos ihatid si Cardo sa taniman ngang sili, mag-isang tumayo si Jose sa kabilang dulong bukid. Hawak niya ang sili,
ngunit ang kanyang isip ay nasa babae. Ang lugar kung saan nag-ani si Maria kahapon, ang batong upuan kung saan siya umupo at nagpunas ang pawis, ang basket ng sili na kanyang pinuno lahat ay naalala niya. Ganun na lang ba siyang umalis? Bulong niya sa sarili habang huminto sa paggalaw ng kanyang kamay. Tila hindi niya makita ng mayos ang masili ngayon at mas masakit ang kanyang likod kaysa karaniwan. Si Cardo ay masipag at tahimik na nagtatrabaho, ngunit hindi kontento si Jose. Nang dumating ang oras ng tanghalian, sinabihan ni Jose si Cardo na bumili ng pack lunch sa karinderya sa bayan. Heto ang pera, 2 lang ang bilhin mo. Nang umalis si Cardo, tahimik na umupo si Jose sa isang sulok ng taniman. Ang boses ni Maria na narinig niya sa bukit ay tila napakalayo na ngayon. Ipinikit niya ang kanyang mata at tumingala. Sa mataas at bugaw na kalangitan, may mga ibong migratoryo na lumilipat. Ang ibong lumipat na ay hindi na bumabalik. Tulad ng kasabihang iyon, hindi na rin kaya siya babalik ng araw na iyon hanggang sa paglubog ng araw, tahimik siyang nagpatuloy sa trabaho. Mahusay si Cardo at hindi pala tanong. Ngunit kahit gaano pa siya kasipag, hindi pa rin kontento si Jose. Pareho pa rin ang lawak ng taniman at pula pa rin ang mga sili, ngunit para kay Jose, ibang-iba ito sa kahapon. Peguwi sa bahay. Maghahanda sana si Jose ngang hapunan nang buksan niya ang pinto ng refrigerator. Sa loop, naroon ang isang mangkok ng sabong gulay, ang sabaw na niluto at iniwan ni Maria. Kinuha niya ito, isinalin sa isang kaldero at tahimik na isinalang sa apoy. Umuusok ang singaw at nagsimulang kumulo ang sabaw, ngunit iba ang lasa, parehong sangkap, parehong sabaw, ngunit walang lasa sa kanyang panlasa. Ilang subo lang ang kanyang kinain at ibinaba na ang kutsara. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Jose. Nakatingin siya sa labas ngang bintana sa hilarangang taniman kung saan nag-ani si Maria ngang sili. Matapos ang isang gabing walang tulog, pakasikat niyang araw, agad niyang pinuntahan ang kanyang kababata, si Benigno. Ben, yung babaeng dumating sa bukit natin noon, si Maria Santos, nasaan na siya? Nakasubong ang sigarilyo si Benigno at nagsalita. Kuya, sakit ng ulo nga, yan ngayon. Kahapon pa siya lumipat sa ibang bukit, pero mukhang hindi maganda ang ugali ngang may-ari ang bukit na yon. Anong hindi maganda? Minamaltrato daw ang trabahador, lalo na ang matatandang babae. Mas malala daw ang trato. Nanigas ang mukha ni Jose. Kinuha niya ang susing ang kanyang truck nang walang imik at lumakat palayo nang hindi man lang nilingon si Benigno, muli siyang naglakbay patungo sa babae. Mayroong hindi may paliwanag na damdamin na kumukulo sa loop ng dip-dip ni Jose. Mula nang sumakay siya sa sasakyan, nanigas ang kanyang kamay. Lumitaw ang ugat sa kanyang kamay na nakahawak sa manibela ng truck at mahigpit na nakatikom ang kanyang labi. Mainit ang sikat ng araw nga umagang iyon, ngunit ang kanyang mukha ay mabigat na tila hinahanginan ng malamig na hangin. Ang bukit na sinabi ni Benigno ay matatakpuan sa paanan ng bundok, malayo pa mula sa nayon. Higit pa sa isang bukit, ito ay isang malawak na lupain na may maraming malalaking greenhouse kung saan nagtatanim ng kamatis. Kilala ito bilang isa sa mga pinakabalaat, kasabay nito, pinakamagaspang na lugar sa buong lugar. Ang truck ay umandar sa isang baku-bakong daan na may graba at ang alikabok ay tumataas ng higit sa 100 metro. Tahimik si Jose habang hawak ang manibela. Sa isang gilid ng daan, may isang sira-sirang karatula na nagsasabing tomato farm. Pagdating niya, narinig na niya ang sigawan mula sa malayo. Kung ganito kakabagal, kailan tayo matatapos? Bakit ka pa may mata? Palamuti lang ba yan? Huminto sa pahinga si Jose sa narinig na boses. Dahan-dahan siyang lumapit sa greenhouse at tiningnan ang tao. Maraming trabahador ang nakakalat at sa gitna nila ay si Maria, nakayuko habang nagtatrabaho. Nakasuot siya ng sombrero at inaayos ang kahon ng kamatis gamit ang kanyang maliliit na kamay. Sa tabi niya, isang malaking lalaki na namumula ang muka ang sumisiga. Hoy babae, bakit ka pa napunta rito? Kung hindi ka marunong magtrabaho,
dapat sa bahay ka na lang at mag-alaga ng anak. Sa mga salitang iyon, nawala ang pagtitimpi ni Jose. Kinuyom niya ang kanyang kamao at lumakad papalapit sa lalaki. Tama na yan, tiningnan siya ngang may-aring bukit na hindi siya kilala. Sino ka? Kilala ko ang taong yan. Bakit ka ganyan magsalita? Kilala mo man siya o hindi? Hindi siya marunong magtrabaho. Kung malugi ang bukit, ikaw ba ang mananagot? Isasama ko siya. Wala nang dahilan para manatili pa siya sa ganitong lugar. Pagkatapos magsalita, lumakat si Jose papunta kay Maria. Nanlaki ang mga mata ni Maria at tumingin sa kanya. Nagulat, nanghihinayang, at nalulungkot ang kanyang ekspresyon. Tama na, halika na. Sumunod si Maria kay Jose nang walang imik. Sa likuran, patuloy pa ring bumubulong ang may-ari ng bukit, ngunit hindi na ito pinansin ni Jose. Binuksan ni Jose ang pintong pasaherong truck at maingat na umupo si Maria. Sumakay rin si Jose sa sasakyan, sandaling tumingin sa kanya at nagsalita. Nahirapan ka ba? Tumingin siya sa labas kang bintana at mahinang sumagot. Okay lang po, sanay na po ako sa ganito. Maria, mariing sabi ni Jose, kahit sanay ka na, hindi ibig sabihin na dapat mong tanggapin. Karapat-dapat kang tratuhin ng maayos. Samga salitang iyon, sandaling nanginig ang mata ni Maria. Matagal siyang walang imik bago dahan-dahang nagsalita. Maraming salamat po. Ang truck ay bumalik sa nayon kung saan matatakpuan ang taniman ngang sili. Ang sikat ngang araw ay pahilis na tumatama sa daan at ang madamo sa pagitan ng gapalayan ay sumasayaw sa hangin. Nang hapong iyon, mas maga kaysa karaniwan natapos ni Jose ang trabaho, magulo ang kanyang isip, ngunit kasabay nito, panatag. Hindi siya makapaniwala na bumalik si Maria at nagulat din siya na kaya niyang mag-alala ng ganito para sa isang tao. Nakapo sa tabingang taniman ng sili, tumingin siya sa malayo sa mga bundok at tahimik na huminga ng malalim. Bigla, may narinig siyang kaluskos mula sa kusina. Pwede po ba akong maghanda ng hapunan ngayong gabi? Si Maria, may dalang ilang piraso ng liempo at isang boteng ng gin. Nagulat si Jose. Hindi, ako na dapat ang gumawa niyan. Hindi ka pa nakakakain ng tanghalian? Okay lang po, tinulungan niyo po ako kanina. Bilang pasasalamat, babayaran ko po kayo ng pagkain. Kumuha siya nga uling at nagsimulang mag-apoy. Inihaw din niya ang sili at bawang na pinitas mula sa taniman. Sa ilalim nga ang papalubok na araw, habang nagsasalin ng gin, nagtanong si Jose. Pwede ko bang malaman kung ano ang nangyari sa'yo noong nasa Maynila ka? Sandaling tiningnan ni Maria ang baso bago tahimik na nagsalita. May negosyo ang asawa ko. Noong una, maganda ang takbo. Pero bigla siyang nakamali sa pagpirma bilang gwarantor at lumaki ang utang. Sa huli, dahil sa matinding stress, pumanaw siya. Paya ang kanyang boses. Ngunit sa likod nito, kitang-kita ang sakit na kanyang itinatago. Tinitigan lang siya ni Jose nang walang imik. Nagpatuloy si Maria. Utang lang ang natira. Ibinenta namin ang bahay at tindahan. Kaya bumaba ako sa probinsya para kumita kahit kaunti at para mabuhay. Kailangan kong mabuhay. Tinitigan siya ni Jose at dahan-dahang tumango. Walang imik na uminom ng gin bago nagsalita. 15 taon na rin mula nang pumanaw ang asawa ko. Noong una, akala ko guguho na ang mundo ko. Ganon nila ibinahagi ang kanilang mga sakit sa isa't isa. Kakaunti ang salita, ngunit malalim ang koneksyon ng kanilang mga puso. Nang lumamig na ang kinakaing liempo at maubos na ang boteng gin, mas naging malumanay na ang kanilang mga mukha. Nang gabing iyon, sinabi ni Maria na sa kubo na lang siya matutulog, ngunit hindi mapakali si Jose. Bago matulog, sinabi niya sa kanyang sarili, gusto kitang protektahan palagi. Ang ulan ay nagsimula ng walang babala. Nung una, ambon lang ito, ngunit di nagtagal. Malalakas na patak ng ulan ang tumama sa bubong at mabilis itong naging isang malakas na bagyo. Mukhang malakas ang ulan, sabi ni Jose na hindi pa makatulog habang nakatingin sa labas ng bintana. Aninag niya ang bubongang kubo kung saan natutulog si Maria.
Ang lumang kubo ay laging tumutulo tuwing umulan. Noon, ang kanyang asawa mismo ang nag-ayos nito, ngunit pagkatapos niyang pumanaw, hindi na ito gaanong naasikaso. Naalala niyang doon natutulog si Maria at nabalisa ang isang sulok ng kanyang puso. Sa huli, inalis ni Jose ang kumot at bumangon. Pagbukas niya ng pinto ng kusina, pumasok ang malamig na hangin. Malakas na bumabagsak ang ulan sa bubong at pag-aabang niya, basang-basa agad ang kanyang sapatos. Tumatakbo siya sa gitna ng ulan papunta sa kubo. Pagdating niya sa harap ng kubo, tulad na inaasahan, tumutulo ang tubig mula sa kisame. May ilang timba na nakalagay at ang isang malaking palanggana ay halos puno ng ang tubig. Sa gitna nito, yakap-yakap ni Maria ang basang kumot habang nagmamadaling sumalo ng tubig. Maria, lumingon siya at tumingin kay Jose ng may gulat. Ginong Jose, bakit po gising pa kayo? Ako dapat ang magtanong niyan. Hindi ka pwedeng matulog dito sa ganitong kalagayan. Kung ayusin ko lang pong kaunti, okay na po? Matutuyo rin po agad? Umiling-iling si Jose. Basang-basa na ang kumot, paano ka matutulog? Pumasok ka na lang sa bahay. Umiling si Maria. Nakakahiya naman po, hindi nakakahiya. At paano ka matutulog ng ganyan kabasa? Hindi rin ako makakatulog dahil sa pag-aalala. Sundin mo na ako. Sa mga salitang iyon, tinitigan ni Maria ang nga mata ni Jose. Tila naramdaman niya ang katapatan sa kanyang nga mata at dinaktagal, tumango siya. Sa huli, pareho silang basang-basa ng ulan habang tumatawid sa bakuran papasok sa bahay. Sa sala, kumuha siya ng tuwalya at ibinigay sa kanya. Gamitin mo ito para punasan ang buhok mo. At kailangan mo ring magpalit ng damit. Pumunta siya sa silid na may aparador at binuksan ang isang drawer na hindi niya ginalaw sa loob ng 15 taon. Ang nga damit ng kanyang asawa ay naroon pa rin. Kupas na ang kulay at medyo lukot, ngunit humanap siyang isang pwedeng isuot at kinuha ito. Isuot mo ito. Medyo kasya siguro sa iyo. Malinis yan. Kinuha ni Maria ang damit at maingat na nagtanong, sigurado po kayo? Una man, magkakasakit ka, magbalit ka na. Pumasok siya sa master's bedroom upang magpalit ng damit. Samantala, sinubukan ni Jose na maganap ng silit na hindi tumutulo, ngunit ang sala at ang sahig ay parehong tumutulo dahil sa lumang bubong. Sa huli, ang tanging ligtas na silit ay ang master's bedroom. Nang lumabas si Maria na nakapagpalit na, sinabi ni Jose na may pag-alala, pasensya ka na, pero ito na lang ang natitirang silit. Lahat ng iba ay tumutulo. Kung okay lang sa'yo, dito ka na matulog, sa sala na lang ako. Agad na umiling si Maria. Tumutulo rin po ang ulan sa sala, di ba? Matagal silang nagtalo kung sino ang dapat magparaya, hanggang sa napagdesisyonan nilang hatiin ang makumot, si Jose sa sahig at si Maria sa kama. Tahimik ang silit at pareho silang humiga sa ilalim ng kumot, ngunit hindi sila agad makatulog. Patuloy pa ring bumabagsak ang ulan sa bubong at paminsan-minsan ay may maririnig na kaluskos mula sa kisame. Tahimik ang silit, ngunit bahagya nilang naririnig ang hiningangang isa't isa. Ang makasama ang ibang tao sa isang espasyo. Humihinga ng sabay ito ay isang bagay na matagal nang hindi nangyari. Kaya't mas lalo itong kakatwa at hindi pamilya. Maraming salamat po talaga ngayong araw. Unang nagsalita si Maria. Wala yon, dapat lang. Muli silang natahimik sandali. Ngunit sa pagitan nilang dalawa, mayroong isang hindi masabing damdamin. Ginong Jose, noong tinanggap ko po ang damit na ito, medyo nagulat po ako. Matagal na hindi nagsalita si Jose. Pagkatapos ay tahimik siyang sumagot, hindi ko magawang galawin yan. Mula nang pumanaw ang asawa ko, iniwan ko lang ang silit na yan at ang mga damit na yan. Pero naisipik ko kung para sa'yo, Maria, okay lang gi. Sa ilalim ng kumot, tahimik na pinakinggan ni Maria ang kanyang nga salita. Alam nilang pareho kung ano ang kahulugan ng nga salitang iyon para sa kanila, ang sandali na ang isang taong mahigpit na kumakapit sa nakaraan ay sa wakas
ay binitawan ito para sa isang tao sa kasalukuyan. At si Maria, nagpasya siyang maging ang taong iyon sa kasalukuyan. Sa madaling araw, unti-unting humina ang ulan. Malabo pa rin sa labas ng bintana at maririnig ang malamig na tuno ang ulan, ngunit mainit sa loop ng silit. Nang gabing iyon, sa isang silit, naramdaman ni na Jose at Maria ang hininga, ang isa't isa. Isang gabi na maingat at tahimik, ngunit tiyak na mas naglapit sa kanila. Nang magising si Jose, maliwanag na ang umaga. Humina na ang ulan at isang malabong sinag na araw ang tumatagos sa bintana. Mas malalim ang kanyang tulog kaysa karaniwan. Naginat siya at bumangon. Tahimik ang bakuran. Matapos ayusin ang kumot, binuksan niya ang pinto at isang masarap na amoy ngang niluluto ang nakmumula sa kusina. Huminto siya sandali. Ang tunog ng pagisa, ang tunog ng takip ng kaldero, at ang tahimik ng ngayapa. Kahit napagod si Maria dahil sa basang gabi, maaga na siyang gumising at naghahanda ng almusal. Nakasandal sa pintuan ng kusina, pinanot niya ang kanyang likod. Mayos na nakatali ang kanyang buhok, at nakasuot siya ng simpleng apron na may checkered pattern na dati sinusuot ng kanyang asawa. Nakapagtataka, hindi ito mukhang banyaga. Sa halip, parang isang alaala mula sa isang ordinaryong araw sa nakaraan ang biglang bumalik. Gising na po pala kayo? Lumingon si Maria at bahagyang ngumiti. Ikaw, Maria, dapat nakpahinga ka pa. Pagod ka siguro kagabi. Kapag umulan, hindi ko alam kung bakit maaga akong nagigising. At pagkatapos matulog sa bahay ni Ginoong Jose, parang mas lumakas pa ako. Ngumiti siya habang tinitikman ang niluluto. Umusok ang kanin mula sa rice cooker at sa mesa sa kusina. Nakahanda na ang kimchi, ensaladang gulay at atsara. Walang imik na kumuha si Jose ng tubig mula sa refrigerator at tahimik na inilagay sa tabi niya. Kamusta po ang kubo? Mukhang malakas ang tulo kagabi. Pagtapos ng almusal, tiningnan ko at basang-basa ang kumot at ang sahig ay puno ng tubig. Mamayang hapon, kung may oras, sabay nating ayusin. Matapos ang sandaling katahimikan, nagsalita si Jose. Pansamantala, dito ka na muna sa bahay matulog. Napahinto si Maria sa paggawa kinagramong kutsara. Sigurado po kayo? Oo naman. Mas mainit ang bahay kapag dalawa ang nakatira kaysa sa isa lang. Sa mga salitang iyon, dahan-dahan siyang tumango. Ang salitang mainit ay tumagos sa puso ni Maria. Matapos ang napakaraming araw na ginugol sa malamig, na hangin at katahimikan, naramdaman niyang natutunaw ang kanyang puso sa isang salita lamang. At mula ng araw na iyon, natural na nagsimula ang kanilang pagsasama. Sa umaga, si Maria ang unang gumigising. Nililinis niya ang bawat sulok ng bahay, nahahanda ng almusal at pumipitas ng mga gulay mula sa hardin. Si Jose, nakasandal sa pintuan ng kusina, ay pinapanot si Maria at natural na nakdadala ng tubig o naglalagay ng kubierto sa mesa. Ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay hindi naiba sa isang mag-asawa. Magkasama silang nagtatrabaho sa taniman ng sili, nagsasalo sa tanghalian na nakabalot sa tela na inihanda ni Maria, at umupo sandali sa ilalim ng lilim ng puno, uminom ng tubig at nakukuwentuhan. Dumadalas ang masandaling iyon. Sa gabi, si Maria ang nasa kusina at si Jose, kahit hindi sanay, ay tumutulong sa pag-ayos ng gulay o paghihiwangang sibuyas. Madalas siyang tuksuhin ni Maria. Ginoong Jose, mukhang sanay na kayo sa kusina. Pagkatapos ng hapunan, makatabi silang umupo sa isang bangko sa bakuran. Tinitignan nila ang kalangitan sa gabi at kung may mga bituin, sabay nilang pinagmamasdan ang nga ito. Kung mahangin, sabay nilang pinakikinggan ang tunog nga dahon. Bilang makasama na nagbabahagi ngang kanilang araw, bawat araw ay bago para sa kanila. Ang magasili ay natutuyo na sa ilalim ngang magandang sikat ngang araw sa bakuran. Sa isang banik na nakalatak sa sahig, nakakalat ang magasili na inani ni Jose kahapon. Sa tabi nito, binabaliktad ni Maria ang mga sili upang mahanginan ng maayos. Si Jose, nakaupo sa isang maliit na upuan sa tabi,
ay pinagmamasdan ang kanyang likod. Laging maganda sa kanyang paningin si Maria na laging maingat sa lahat ng bagay. Ganon sila nahanda para gawin ang chilipas na kanilang napag-usapan. Bukas siguro, pwede na nating simulan ang pagbayo. Pagbayo? Medyo nag-aalala ako. Baka sumakit ang braso ko, kaya nga dalawa tayo. Kung magpapalitan tayo, hindi gaanong nakakapagod. Ang prosesong pagbayo nga tuyong sili, pagalongang bagong, asin, at bawang ay hindi natatapos sa isang araw o dalawa. Ngunit para sa kanila, ang paggawang chili pasta ay hindi lamang isang simpleng gawain. Ito ay ang pagsasamang ganilang manggabuhay sa isang banga at isang pangako na mananatili sa tabing ang isa't isa sa mahabang panahon. At habang nahihinog ang chili paste, ang kanilang pag-ibig ay dahan-dahan ngunit tiyak na nahihinog din. Isang gabi, malalim na ang gabi ngang taglagas. Nagprito sila ng okoy at may isang botengin sa gitna. Makatabi silang nakaupo sa bangko sa bakuran. Kakaunti ang ngabituin at napakatahimik ng nayon na kahit ang tahol ng aso ay hindi marinig. Maingat na nagsalin si Maria ng gin at nagsalita. Hindi ko alam kung gaano nakatagal mula nung huli akong nakaranas ng ganitong kapayapaan. Tinanggap ni Jose ang baso at tahimik na ngumiti. Sa bahay na ito, lagi akong payapa, pero masyadong tahimik at malungkot. Natahimik sandali si Maria. Bahagyang nanginig ang dulo ng kanyang daliri at sa huli mahinang nagsalita. Sa totoo lang, noong nasa Maynila ako, laging maingay. Ingay ngang sasakyan, ingay ngang tao, at ang ingay salup ngang puso ko. Sobrang napagod ako sa mga iyon na sa isang punto, isinara ko na lang ang aking nga tainga. Tinitigan siya ni Jose at dahan-dahang tumango. Ang ingay sa loop ng puso, yan ang pinakamaingay. Ang asawa ko, mabait at responsible, pero sobra siyang nagsikap. Pumirma siya bilang guarantor para sa isang kaibigan, at doon nagsimula ang lahat. Lumaki ang utang na parang bundok. Inilagay niya ang kanyang makamay sa kanyang kandungan at tumingin sa ibaba. Isang araw, pag-uwi ko, wala na ang asawa ko. Hindi sumasagot sa telepono, hindi rin pumasok sa opisina. Sa huli, natakpuan siya malapit sa ilog, walang anumang sulat. Para akong iniwan lang. Humugot ngang malalim na hininga si Jose, ngunit hindi niya mahanap ang tamang sasabihin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baso at uminom. Ang malamig na gin ay dumaloy sa kanyang lalamunan at tila nanlamig din ang kanyang puso. Pagkatapos nun, ibinenta ko ang lahat bahay, negosyo. Mahirap ding harapin ang tingin ngang matao. Ang magkamag-anak at kaibigan, isa-isang nawala. Ang boses ni Maria ay hindi na nanginginig. Sa halip, napakakalma nito. Kaya iniwan ko na lang ang lahat at bumaba rito. Gusto kong mamuhay sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin. Walang imik na tumango si Jose. Ang kanyang tingin ay napunta sa ibabaw ng kanyang kamay. Ang manipis at makinis na kamay ay may maliliit na paklat, isang kamay na ginugol ngang ilang taon sa bukid. Maria, napakatay-tay mo. Lumingon siya. Walang katatagan doon. Nabuhay lang ako. Pero ang makangiti ulit, magluto at gumawa ng chili paste. Hindi yan madaling gawin. Sa mga salitang iyon, bahagyang ngumiti si Maria. Dahil sayo, Ginong Jose. Walang imik na itinaas ni Jose ang kanyang baso. Sa pagkakataong ito, siya naman ang nagsalin sa baso ni Maria. Ako, mula nang dumating ka Maria, nabuhay ulit ang bahay na ito. Dahil walang tao, patay na rin ang bahay at ang puso ko, magkatulad pala tayo. Hinawakan ni Maria ang kamay ni Jose. Sa lugar kung saan nakadikit ang kanilang kamay, isang kakaibang init ang dumaloy. Kahit sa malamig na hangin ng gabi, ang init na iyon ay hindi nawala sa mahabang panahon. Nang gabing iyon, nakaupo sila sa bangko at nagkwentuhan ng matagal. Nang gabing iyon, inilabas nila ang kanilang sugat at tinanggap ang isa't isa. Isang gabi kung saan dalawang kaluluwa ang nagarap at nagbigay nga aliw sa isa't isa. At kinaumagahan, mas maaga kaysa karaniwan nagising si Jose. Ang tunok mula sa kusina ay naroon pa rin,
Ngunit ang amoy ngang niluluto nung araw na iyon ay tila mas malalim. Mahirap nang isipin ang isang bahay na wala siya. Binuksan ni Maria ang bintana ng sala upang magpahangin at si Jose, nakaupo sa tabi ng mesa habang nagbabasa ng diaryo, ay tumingin sa kanya. Maria, anong iniisip mo nitong nga nakaraang araw? Tumingin si Maria sa labas ng bintana bago lumingon kay Jose. Anong iniisip? Tungkol lang po sa hinaharap. Pagkatapos ng taglamig, babalik ka na ba? Sa tanong na iyon, hindi agad nakasagot si Maria. Isinara niya ang kanyang ngalabi at bahagyang ibinaba ang kanyang tingin. Matagal na tinitigan ni Jose ang kanyang katahimikan bago muling nagsalita. Siyempre, hindi kita pinipilit. Nagtataka lang ako. Minsan, kapag nakikita kitang nakatingin sa malayo, iniisip ko kung lumalayo na ba ang puso mo. Dahan-dahang huminga si Maria at tahimik na nagsalita. Hindi po ganun. Dahil lang po sa sobrang sayang lahat ng ito, bigla akong kinakabahan. Ang isip na baka matapos din ito. Ang isip na baka pansamantala lang din ito. Sa kanyang masalita, bumigat ang puso ni Jose. Tinitigan niya siya ng may mas malalim na tingin at sinabi, Maria, nung una, akala ko simpleng pagsasama lang ito. Hanggang matapos ang anihan, hanggang matapos gawin ang chili paste. Pero ngayon, ibang-iba na. Isang taong kasama sa bahay, isang taong kasamang gumigising sa isang silit, isang taong kasamang kumakain at tumatawa. Ikaw na mismo ang naging buhay ko. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Maria. Pinunasan niya ang kanyang ngaluha gamit ang likot ng kanyang kamay at ngumiti. Nakakatawa ang matao, no, kapag mag-isa, nahihirapan dahil kailangan ng kasama. Kapag may kasama, nahihirapan dahil baka mawala siya. Kaya huwag ka nang mawala. Tama na ang pag-alis. Hindi mo na kailangang maglakbay pa. Dito, bubuo tayo ang sarili nating lugar. Tinitigan ni Maria si Jose at tahimik siyang tumango. Ilang araw ang lumipas, dumating ang taglamig, at mas maaga kaysa inaasahan ang unang pag-ulan ng yelo. Nakatayo sina Jose at Maria sa bakuran, sabay na pinagmamasdan ang unang niebe, at sinabi ni Jose, Maria, sa halip na ganito lang tayo, maging tunay na pamilya na kaya tayo. Gulat na tumingin si Maria sa kanya, at kinuha ni Jose mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang kahon. Sa loob nito ay ang singsing na huling iniwan sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Isang simpleng singsing na pilak, ngunit may malalim na kahulugan. Ito ang iniwan sa akin ng asawa ko bago siya pumanaw. Sabi niya, kapag muli akong mamuhay kasama ang iba, ibigay ko raw ito. Ito ay para sa iyo na, Maria. Tumulo ang isang patak ng luha mula sa mata ni Maria at sumagot, O maging tunay na pamilya na tayo. Ilang araw pagkatapos, nagkaroon ng isang salo-salo sa barangay hall. Masyadong simple para tawaging kasal, ngunit ang puso ngang pagdiriwang ay hindi matatawaran ng anumang magarbong seremonya. Ang ngataganayon ay nahanda ngang masaganang pakain at ipinahiram ngang barangay captain ang damit ngang kanyang anak na babae kay Maria. Nakasuot si Jose nga itim na Amerikana at lumang sapatos, at si Maria ay nakasuot ng isang mapusyaw na rosas na saya. Habang papasok sila, puno ngang mahiyain ng ngiti at palakpakan ang lugar. At maikli at simple ang seremonya ngang barangay captain. Kayong dalawa, naktanim no sili sa tagsibol, nagararo sa tagaraw, gumawang kilipaste sa taglagas, at ngayon, nagpakasal sa taglamig. Ang isang pagsasamang nabuo sa 4 na panahon ay hindi magiging sapat para sa isang buong buhay na pagsasama. Naway ang inyong mapuso ay magkasama habang buhay. Ang kanilang kuwento ay nagsimula sa isang malamig na taniman ng sili, ngunit ngayon, sila ay nagmamahalan ng mainit. Isang pinakamainit na pag-ibig na dumating sa huling yuktong kanilang buhay. Maraming salamat sa pakikinig sa kuwento ngayong araw. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate ng notification ay malaking tulong sa paghahatid namin ng mamainit na kuwento. Sanaya ang kuwento ngayong araw ay nagbigay ng kaunting aliw sa inyong malungkot at pagod na araw.